Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2787. Sa kabutihang palad, ang sinag ng ilaw ay tumagal lamang ng ilang segundo. Naramdaman lang ni Daryl ang kanyang buong katawan ay naging lundo pagkatapos nawala ang ilaw. Kinuha ni Zhang Ju ang bentahe ng pagkakataon bilang bumawi kay Daryl mula sa pagkabigla upang ipadala ang atake sa palad sa kanya. Umubo si Daryl at may lumabas na dugo at umuurong paatros. Ang kanyang mga mata ang kanyang saman ng loob kay Zhang Ju at na nakabantay siya. Hindi katakatakang si Zhang Ju ay kalmado pa rin kahit sinugod niya. Ito ay lumabas na ang mga salamin na tanso at ang lihim na silid ay kainahinala. Naisip niya si Zhang Ju ay nakasuot ng isang panalong ngiti nang nakita niya ang reaksyon ni Daryl. Daryl, ang akala mo kakaiba, sabihin ko sa iyo kung ano, ang tatlong salaming tanso na ito ay tinawag na ang Diablo na tinatakan ng salamin. Naiwan sila sa likuran ni Emperor Zuan Yuan at ito ay itinago sa hilagang Mona Palace. Ang mga tao lamang na alam ang mga sekreto nito ay si Emperor Hao Yi at Chang'e. May isang mahiwaga at malakas na puwersa sa Devil Sealed Mirror. Ang isa ay mawala ng kontrol pansamantala sa kanilang mga kakayahang pisikal kapag nagningning ang ilaw nito sa kanila. Sa tingin mo kaya mong lumaban-laban sa akin kapag mayroon akong ganyang maalamat na item? Ang mayabang na si Zhang Ju ay puno ng ngiti nang ibalita niya iyon kay Daryl. Totoo nga yung tatlong tanso, ang mga salamin ay ang mga salamin na may selyo ng Diablo na pagmamay-ari ni Emperor Zuan Yuan noong unang panahon. Si Emperor Zuan Yuan pinagbawalan silang gamitin dahil ang kanilang nakasisindak na kapangyarihan. Pagkatapos si Zuan Yuan ay pumanaw, ang Diablo at ang mga sealed mirrors ay nahulog sa mga kamay ni Emperor Hao Yi. Gusto ng Emperor Hao Yi na makakuha kumpletong kontrol ng Devil Sealed na salamin. Ngunit ang lakas sa mga salamin na iyon ay masyadong malakas at kaya niya potensyal na magdusa ng isang backlash kung siya ay pabaya. Maraming pagsubok ang sinubukan ni Emperor Hao Yi ng ilang beses ngunit nabigo at sa wakas, siya ternago ang mga ito ang layo sa lihim sa ilalim ng lupa sa silid ng North Mona Palace. 2 araw na ang nakakaraan, nalaman ni Zhang Ju ang tungkol sa pagkakaroon ng mga salamin na nasilyuhan ng Diablo sa pamamagitan ni Chang'e. Matapos maghanap ng mataas at mababa sa isang araw, sa wakas ay natagpuan niya ito. Pagkatapos nito, sinusubukan niyang alamin ang sekreto ng mga salaming seal ng Diablo. Sa lihim na silid sumingit si Daryl sa sekreto na kamara tulad no Zhang Ju, sa wakas naisip ang ilang bahagi ng lihim. Kahit na halos hindi niya natuklasan ang sekreto ng mga salamin na nabuklad ng Diablo, ito ay sapat na upang makitungo kay Daryl. Ano ito ba ang mga salamin na may selyo ng Diablo? Natigilan si Daryl na parang puso niya ay ligaw na matalo at nagkaroon siya ng masamang pakiramdam tungkol sa sitwasyong ito. Oh, may ganyan bang umiiral sa mundo pansamantala ang isa ay nawala ng kakayahang gumalaw kung kailan ang sinag ng ilaw nito ay sumisikat sa kanila. Ito ay grabe, mayroong tatlo sa Diablo na ito ang mga selyadong salamin. Kung magpapaliko sa sumikat, sino ang maswerteng iwasan mo, naisip niya. Hindi si Daryl ay alam na si Zhang Ju ay walang malalim na pag-unawa sa Diablo na iyon at sealed mirrors pa at kaya niya gamitin mo lang ito minsan bawat kalahating taon. Daryl, tapos na. Nasayang lang si Zhang Ju, walang oras at sumigaw ulit ng spell. Pinapagana niya ang mga mirror na devil sealed na at di nagtagal, 2 nakasisilaw na sinag ng ilaw ay nagniningning kay Daryl. Boss! Sa parehong oras, si Zhang Ju ipinatawag ang kanyang panloob na puwersa at itinutok ito kay Daryl. Kahit na si Daryl ay handa sa pag-iisip, doon ay hindi paraan na maiiwasan niya ang dalawa. Sa mga sinag ng ilaw mula sa Diablo na nasilyuhan ng mga salamin at ang kanyang katawan ay agad na ayos sa lugar. Boom! Kaagad pagkatapos, si Zhang Ju gumamit ng isang putok na malaki ang halaga ng lakas at hinagis ito kay Daryl. Umubo si Daryl na may dugo habang ang kanyang katawan ay itinapon sa malayo-palayo kahit na ang malakas na panloob na enerhiya ni Daryl ang lakas ay naroon upang protektahan siya, siya ay hindi mapigilan ang suntok ni Zhang Ju. Gulat at galit si Daryl.
Isang malalim na pakiramdam ng takot ay lumago sa kanyang puso at siya ay tinitigan ang tatlong nakakatakot na diablo sa sealed mirrors. Si Zhang Ju ay hindi kapanipaniwala na malakas. Nasa kanya ang Skybreaking Axe at ang misteryosong diablo na may mga selyadong salamin. Maaari ba siyang walang talo, tila imposibleng pumatay sa kanya ang mamatay ngayong gabi, at si Daryl ay kailangang umalis sa lalong madaling panahon. Boss! Naisip ni Daryl sa sarili, ngunit siya ay hindi na maimbestigahan pa. Siya ay binawi ang Heavenly Halberd at kinawian ito ng ilang beses. Ilan iyan sa hampas na halos naubos ang kay Daryl na panloob na enerhiya, ngunit ang lakas nito ay sumisindik, at ang hangin sa kabuuan ng lihim na silid ay napunit. Sumimangot si Zhang Ju, hindi siya naglakas loob na humarap sa atake at mabilis na iniiwas ito. Sinamantala ni Daryl ang pagkakataong ito upang mabilis na lumabas ng silid, bumalik siya sa itaas ng lupa sa Lothar Palace, siya ay nawala sa gabi sa isang iglap ng isang mata. Hinabol ni Zhang Ju si Daryl, ngunit ito ay huli na. Ang kanyang mukha ay naging masama, lalo na nung nakita niya si Lin, sino siya at iniutos na maging Pekeng Chang'er, ang kanyang mga acupoint selyadong at tumingin ng miserable. Basura, lahat kayo ay basurahan. Naisip niya na mayroon siyang isang matibay na plano, gayon pa man nagawa ni Daryl na dumulas sa kanyang daliri. Nakatakas si Daryl kahit na si Zhang Ju ay may tulong mula sa diablo at mga selyadong salamin. Iyon ay isang malaking dagok sa kanyang kakuhan. Kabanata 2788. Nanginginig si Lin nang maramdaman niya ang galit ni Zhang Ju, pinigilan pa niya ang hininga na may takot biglang. Higit sa 100 mga tao ang sumugod ng mabilis matapos ma-alarma ng paggalaw sa loob ng palasyo. Ang pinuno ay may isang manipis na figure at pinong mga tampok, ito ay alagad ni Zhang Ju, si Karen Spencer. Master, anong nangyari, tanong ni Karen? Nakahinga ng malalim si Zhang Ju. Some-air lang si Daryl at nakipag-away sa akin, nagulat si Karen nang malaman iyon. Pumutok si Daryl, ang palasyo ng Lothar ay mababantayan. Kaya paano siya nakapasok na walang pumapansin at nakahanap ng sikretong silid kung saan nililinang ni Master ang pag-iisa? Grabe ito. Iniisip kung paano siya pinahiya ni Daryl at ilang araw na ang nakakalipas. Naramdaman ni Karen ang isang bakas ng sama ng loob sa kanyang puso. Habang si Karen iniisip ang sinabi ni Zhang Ju ng patag, Karen, ihatid ang aking mga utos sa lahat ng mga piling tao at mga alagad ng walang katapusang langit sa organisasyon agad. Hilingin sa kanila na hanapin sa buong lungsod ng Imperial si Daryl. Iulat sa akin sa sandaling natagpuan siya at tandaan, maging alerto ang pangunahing mga sekta. Opo, Guru. Tumugon si Karen. May naisip tuloy siya at nagtanong, Guro, bukas ay ang kataas-taasang komperensya, ano dapat gawin kung hindi natin mahuhuli si Daryl ngayong gabi? Si Daryl ay makapangyarihan, at kung kaya nila hindi siya nahuli sa gabing iyon, siya ay sa venue ng kataas-taasan komperensya bukas upang makagambala sa lahat ng kanilang mga plano. Pinagnilaya ni Zhang Ju, at pagkatapos, sinabi niya na may patay na mata. Kung walang balita kay Daryl bago magbukang liwayway, kanselahin ko ang kompetisyon sa kataas-taasan komperensya at pilitin ang mga pangunahing sekta upang sumuko at isumite sa akin. Madilim ang mukha ni Zhang Ju. Hawak niya ang kataas-taasang komperensya sa pangalan ni Chang'er upang siya ay maging tanyag. Hanggat siya ang nanalo ng unang pwesto, siya ang makukuha at may kontrol sa 9 na kontinente ng walang duda. Kung sabagay, ang malakas ay laging nanag sa mahihina. Gayunpaman, ang biglang paglitaw ni Daryl ay pinaramdam na nagbanta si Zhang Ju at siya nagpasyang kanselahin ang laro. Kay Karen pumitik ang mga mata at tumanggo siya ng mabuti. Sige, maghahanda na ako ngayon. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng Lothar na palasyo habang si Zhang Ju ay malamig na nakatingin sa gabi sa labas. Daryl, kahit na mabigo ang Holy Saint Sect upang mabitag ka, walang paraan na magagawa mo upang baguhin ang sitwasyon, naisip niya. Samantala, sumugod si Daryl palabas ng palasyo ng Lothar at bumalik sa palasyo ng sekta ng Jade. Pagpasok pa lang niya sa palasyo, siya ay nakita si Zuijen na nakaupo sa main hall kasama ang 2 taong nakahiga sa tabi niya. Lahat ay nakatali. Mukha silang kawawa, si Harold at Vito iyon. Si Reddy at ang 100 piling mga babaeng alaga tumayo ng tahimik sa isang tabi. Bawat isa ay may isang solemn na ekspresyon sa kanilang mukha. Nagulat si Zoe at natuwa nang tingnan ang pagbabalik ni Daryl at tumayo lahat ng Daryl, anong ginagawa mo dito?
Okay ka lang kahit na siya ay hindi malinaw sa maraming mga sitwasyon, siya ay hinalinhan ng bumalik si Daryl ng ligtas. Tumingin si Reddy at ang iba pa sa bawat isa at saka tumingin kay Daryl na may halong emosyon. Sinabi sa kanila ni Zoe na ang taong sumali sa sekta ay Elysium Gate Sect Master, ngunit hindi pa rin nila mapamahalaan ang pagkabigla nila nang muli nilang makita si Daryl. Ngumiti si Daryl kay Zoe. Ayos lang ako. Ano ba ang nangyayari? Hindi mapigil ang tanungin ni Zoe si Daryl na kumuha ng malalim na hininga at dahan-daang nagpaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Kabanata 2789. Bigla, sina Zoe, Reddy at ang iba pa ay nagalit sa ngalan ni Daryl. Ito lumabas na ang kataas-taasang kumperensya ay lahat na isang sabuatan na nilikha ni Zhang Ju. Si Zhang Ju ay nakakadiri. Nakuha niya na may magpapanggap na Daryl, at sinira ang reputasyon ng sekta ng Elysium Gate at nagbanta sa Empress na si Chang'e. Oo, ngayon, sa pangalan ni Empress Chang'e, lahat ng sekta sa Siyam na kontinente ay ipinatawag sa palasyo ng North Mona. Sigurado akong naka-up na siya. Kinumo siya ni Zoe at nag-browse sa komento. Pagkatapos, siya ay marahang sinabi kay Daryl, sinabi mo lahat ng aming ang mga sekta ay nahuli sa bitag ni Zhang Ju. Ano ang susunod na dapat nating gawin? Si Daryl pinag-isipan ito at sinabi ng may ngiti, narito kami at si Zhang Ju ay nakakuha ng kontrol sa nayon ni Chang'e. Ang kanyang mga tao ay saan man sa hilaga sa Mona City. Hindi kami makakapunta kahit saan na nais namin, kaya maghihintay kami hanggang sa pagsisimula ng kataas-taasang kumperensya bukas at tingnan kung paano ang mga kalagayan. Si Daryl ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit nagpapanik siya sa loob. Ako lang ang pumasok sa sikretong silid ni Zhang Ju at halos magtagumpay sa isang sorpresa na pag-atake. Alam si Zhang Ju, hindi niya gagawin na umupo ka at maghintay. Sa sandaling ito, siya na ay malamang na nagpapadala ng mga tao upang mahanap ako. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, walang nagpunta man naghahanap sa sekta ng Jade. Parang ganun wala pa ring ideya si Zhang Ju na si Daryl ay nasa Jade Sect na gumagamit ng peking pagkakakilanlan. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Daryl. O sige, tumango si Zoe. Sa ganun sinulyapan niya ang dalawang tao na nakatali. Ano ang gagawin natin sa dalawa? Ay lock up muna sila. Magpapas siya kami kapag natapos ang kataas-taasang kumperensya bukas, ngunit, hindi mo dapat payagan ang sinuman. Walang pag-aalangan na sinabi ni Daryl. Nais niyang patay na agad sila, lalo na si Harold, tulad ng paglakas ng loob niya gayahin siya at pairanan ang reputasyon ng Elysium Gate Sekta. Ito ay hindi magiging awa kung namatay si Harold, ngunit naisip ni Daryl na magiging kapaki-pakinabang si Harold, kaya nilabanan niya ang pagnanasang patayin siya. Si Zoe kumaway ng mabilis ang kamay at nag-utos na si Harold ay dadalhin. Si Daryl ay ang dami kong sinabi nang bumalik siya sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang kanyang paglilinang. Noong si Zhang Ju ay gumagamit ng Diablo sa sealed mirrors, muntik na niya akong patayin. Samantala, sa bulwagan ng ghost sa mundo sa ilalim ng mundo, ang hari ng mga patay ay naupo sa kanyang trono bilang si Jack. Woody at ang iba pa ay lumuhad ng may paggalang sa ibaba at tinignan niya sila at ang kanyang katawan na nagpapalabas ng isang malakas na aura. Tahimik na tumabi sa kanya si Chester. Siya ay ang utos ng hari ng patay at dahil sa kanyang espesyal na katayuan, siya ay hindi kailangan lumuhad. Sa oras na ito, si Jack pinisil ang ngiti at iniulat sa hari ng patay, "Kamahalan, alinsunod sa iyong mga tagubilin, ako ay pinangunahan ang aking mga nasasakupan na humiwalay sa tribo ng Raksasa. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang susunod na gagawin." Ngumiti ng konti ang hari ng patay at dahan-daw ang sinabi, well. May balita ako, mas maaga na ang The Nine Continent ay ang host ng kataas-taasang kumbensyon bukas sa North Mona Royal City. Dalhin ang iyong mga tao at pumunta doon agad. Pagkatapos, ang hari ng patay ay dahan-daw ang tumaas ang kanyang kamay at isang lagayan ay lumipad palabas at damapo sa paa ni Jack. Ang mga tagubilin ay nakasulat sa pouch na ito. Tandaan, maaaring walang mga pagkakamali. Ang tono ng hari ng patay ay walang malasakit, ngunit marinig niya ang tunog, ay winagiwi niya ang kamay niya. "Kamahalan, huwag mag-alala, mabubuhay ako tulad ng iyong inaasahan." Kinuha ni Jack ang lagayan at mabilis na umalis kasama si Woody at ang iba. Pinanood ni Chester si Jack at ang iba pa na umalis, pakiramdam ng isang medyo hindi mapalagay sa kanyang puso bilang nais niyang umusad upang tanungin ang hari ng patay.
Gayunpaman malamig na sinabi ng hari ang patay Chester, may kasalanan ka ba hindi siya malakas? Ngunit ang kanyang boses ay tunog tulad ng siya ay nasa control. Ang puso ni Chester ay nanginginig sa paglabas niya, kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabi. Kamahalan, ako ay hindi ko alam kung anong kasalanan ko naguluhan si Chester. Kabanata 2770. Anong ginawa ko sabi ni Chester? Ang hari ng mga patay ay sinabi ng hindi mapagpanggap. Kahit na ikaw ang aking utos at ikaw ay tamasahin ng maraming mga pribilehiyo, hindi mo maaaring gawin ang nais mo pumasok ka sa ika-36 na antas ng purgatorio nang walang pahintulot sa akin, at kinausap ang pinaka-makasalanang tao. Kaya nilabag mo ang mga batas sa ilalim ng lupa sa palagay mo hindi ba ikaw nagkasala ano? Natigilan si Chester nang marinig yan alam ba ng hari ng patay na nakita ko si Donahue nang nakapasok ako sa purgatorio. Ngunit pagkatapos para sa utos ng hari ng patay na huwag pumasok sa purgatorio nang hindi hinihingi ang kanyang pahintulot sa wakas, natagpuan ni Chester ang naiintindihan na dahilan. Ang hari ng patay na sadyang naghanap ng kasalanan ni Chester. Bagaman siya ang hari ng at sugo ng patay, ang mga usapin ng Siyam na kontinente ang laging malapit sa puso niya. Ang hari ng patay ay nagpadala kay Jade at sa yung iba sa North Mona Royal na lungsod, marahil upang sirain ang kataas-taasan na convention. Para maiwasan ni Chester na nagdulot ng anumang kaguluhan, siya ay sadyang sinisingil siya ng isang crimet o aidtain siya. Naiirita si Chester matapos itong maisip ang hari ng mga patay ay masyadong tamad sa walang katuturang usapan na natili si Chester tahimik. Dalhin mo sa kulungan si Chester para sa 2 araw upang mapag-isipan niya kung ano ang nagawa niya. Peter Patter, tumugon ang ilang mga hukbo sa ilalim ng lupa sa utos. Tinali nila si Chester at hinayla siya palabas ng hall. Si Chester ay nais na magpumiglas, ngunit pinigilan niya matapos isipin ang sariling sitwasyon. 2 araw lamang ito. Pagkatapos ng 2 araw, makakahanap siya ng pagkakataon na alamin ang anumang balita tungkol sa Siyam na mga kontinente. Kinabukasan sa North Mona buhay na buhay ang mga bagay. Ang kataas-taasang kumperensya, ang pinakawalang uliran kaganapan sa 1,000 taon, ay gaganapin sa palasyo. Halos lahat ng mga sekta sa Siyam na kontinent ay lumahok sa pangyayari. Ito ay isang yumayabong na oras para sa Siyam na kontinente. Ang mga lansangan at eskinita ng Royal City ay masikip at ang mga tao ay tinatalakay ang kataas-taasang kumperensya, ang sukat ng kaganapan ay napakalaki at ito ay gaganapin sa palasyo. Sa makatuwid ang ordinaryong tao ay hindi makakapasok. Kahit na kaya, ang paligid ng palasyo ay masikip pa rin sa mga tao. Sa palasyo, libu-libong upuan ay nakaset up sa square sa harap ng Infinite Hall. Ang mga tao ay nagsisimulang dumaloy sa venue at pagsakop sa mga upuan, halos lahat ng mga sekta ng paglilinang na nakikilahok sa kaganapan ay dumating. Ang venue ay mukhang isang malaking itim na patch mula sa malay kapag ito ay nakapak na sa mga tao. Syempre, lahat ng mga upuang iyon ay kinuha lahat sa mga sect masters at ang mga matatanda. Maraming mga sekta ng paglilinang sa Siyam na kontinente. Kung ang lahat ng mga magsasaka ay umupo, kahit na ang napakalaki ay hindi magawa ng palasyo ng North Mona upang mapaunlakan ang lahat ng mga ito. Daan-daang libu-libong mga tao ang nagtipon sa plaza ng Infinite Hall, naghihintay para magsimula ang komperensya. Dahan-daang dumating sina Daryl at Zoe kasama ang mga alagad ni Jade Sekta. Si Daryl ay sadyang pinagkubli ang sarili sa buong balbas at ito ay nagpamukha sa kanya ng mas matanda ang taon. Matapos ang pagsalakay kay Zhang Ju, nagkamali siya noong gabi. Magagamit lamang ni Daryl ang pamamaraang ito upang itago ang kanyang pagkatao. Kahit kailan ay hindi nais ni Daryl na dumaan sa maraming gulo, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil si Chang'e ay nasa pasok pa rin sa mga kamay ni Zhang Ju at hindi niya kayang manggulo. Natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa parisukat na lumadlad sa harap. Walang alinlangan na si Chang'e ay may isang pambihirang impluwensya. Mayroong gayon maraming mga sekta ng paglilinang na lumahok sa kataas-taasang konseho. Maliban sa mundo ng mga nagtatanim, mayroon ding mga royals mula sa iba't ibang mga kontinente. Kabilang sa ilang mga sekta ng paglilinang mula sa South Cloud World, ang puwersang panghari na kinatawan ni Quincy ay nakaupo sa gitnang seksyon. Si Quincy ay namumutla sa dilaw na damit na siyang nagpakita sa kanya tulad ng isang walang kamatayan na may isang hangin ng pagkahari. Nagpapalabas siya ng maladyosa na ugali pati na rin ang hitsura ng isa.
Akala ni Daryl mas lalo siyang tumingin sa kaakit-akit matapos hindi nagkita para higit sa 3 taon. Bukod kay Quincy, marami ring nakita si Daryl na pamilyar na mga mukha tulad ng Wudang mula sa World Universe Continent at ang Elixir Sekta mula sa Great East. Finn Sword Manor mula sa Yellow Sea Continent at iba pa. Ang itsura ni Zoe ay agad na nakuha ang pansin ng maraming tao. Napakaganda niya. Siya ba ang Jade Sect Master mula sa Miss Lauren? Narinig ko na ang Sect Master Zoe ay isang diyosa, at nararapat sa kanya ang papuri talaga. Kabanata 2771. Walang pakialam si Zoe sa pandemonium sa paligid niya at naglakad si Daryl sa mga upuang inilaan para sa sektang Jade. Magsisimula na ang kompetisyon. Ano ang gagawin natin? Tanong niya kay Daryl nang marahan nang sila ay nakaupo. Si Daryl tumingin sa paligid at bumulong, hindi mahulaan ni Zhang Ju. Ang Supreme Conference ay isang belo lamang para sa totoong agenda niya. Dapat lang magbigay tayo ng paggalang hanggang sa paglahok sa kompetisyon kapag nagsimula ang laro. Walang kailangan sayangin ang ating panloob na enerhiya. Tumango naman si Zoe bilang pagsang-ayon. Bakit naman sinasayang nila ang kanilang pagsisikap sa mga laro nang alam na alam nila doon na may isang nakatagong agenda? Di nagtagal, lahat ng mga inanyayahang sekta ng paglilinang ay dumating na. Ang isang kaaya-aya na figure ay dahan-daw ang lumakad sa gitna ng parisukat, naghahanap ng maganda at nagpapalabas ng magandang aura. Si Ganggang iyon, siya ang host ng kataas-taasang komperensya. Si Ganggang ay tumingin sa paligid ng madla na may isang mahinang ngiti. Lahat, ang kataas-taasan at ang pagpupulong ay gaganapin para sa unang oras sa libu-libong taon. Ito ay tiyak na isang walang uliran kaganapan sa kasaysayan ng The Nine Continents. Hayaan mo, pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga patakaran. Isa lang na tao ay pinapayagan na lumahok mula sa bawat isa sa mga puwersa at ang magwawagi ay tatanggap ng 9 na Continental Medal. Sumiksik ang madla. Hindi yan tama. Hindi ba sinabi na ang mananalo sa unang pwesto ay makakakuha ng karangalan ng pagiging kataas-taasang 9 na kontinente? Paano naging medalya ang premyo? Nagtaka sila. Tila hindi moari ni Ganggang ang protesta at pag-aalinlangan ng karamihan ng tao at nagsimulang ipahayag ang mga patakaran ng kompetisyon. Ilang minuto ang lumipas, siya ay tapos magsalita at tumingin sa paligid. O sige, ngayon nagsisimula na ang kompetisyon. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa square. Isang mahinang ngiti ang gumapang sa mga sulok ng mga labi ni Daryl. Ang tuso talaga ni Zhang Ju. Hawak niya ang kataas-taasang komperensya na si Chang'e at ginamit ang pamagat ng 9 mga kontinente ng kataas-taasang bilang pain upang makaakit ang atensyon ng mga tao. Walang sinuman na napagtanto na sila ay nilalaro lang ni Zhang Ju. Si Ganggang ay isa pang kainahinala na tauhan. Hindi ba niya alam na si Zhang Ju ay tuso? Bakit naman siya sumang-ayon na tulungan siyang mag-host ng kataas-taasang pagpupulong? Bang! Bang! Kung paanong malalim ang iniisip ni Daryl, siya ay nakita ang mga paligsahan ng first round. Nagsimula ng labanan ng bawat isa sa gitna ng parisukat. Ang mga kasali ay nagpalitan ng mabangis na suntok at lahat sa paligid nila nag-cheer. Di nagtagal, ito na ang Jade Sect naman upang magpadala ng para sa sinuman ng kompetisyon. Ngunit sumunod si Zoe sa suhestyon ni Daryl at na-forfeit. Siya ay nais na ipadala ng mga alagad ng Jade Sekta ang isang mensahe kay Quincy at sa iba pa na mawawalan din sila ng kompetisyon. Gayunpaman, isinasaalang-alang na ang mga mata at tainga ni Zhang Ju ay nasa buong lugar. Ayaw niyang ipagsapalaran na mahuli. Ang kompetisyon ay tumagal ng higit sa 5 oras. Tulad din ng finals, magsisimula na, nagkaroon ng isang kaguluhan kabilang sa madla at lahat ng mga mata ay nagtipon sa pasukan ng walang hanggan na hall. Ang isang kaaya-aya na figure ay dahan-daw ang lumitaw sa bulwagan na may puting damit. Siya ay may masikip na kurba, isang walang kamali-mali na mukha at isang pambihirang ugali. Siya ay isang walang kapantay na kagandahan. Si Chang'e, at ang tahimik sa likuran niya, ay si Zhang Ju. Lahat ng naroon ay excited na makita si Chang'e, lalo na lahat ng mga lalaki. Hindi nila magawang kunin ang kanilang mga mata na alisin sa kanya. Si Empress Chang'e ay tulad ng isang engkanto sa isang mundo ng mga mortal. Siya ay ganap na napakarilag. Tinitigan ng maigi ni Daryl si Chang'e at palihim siyang bumulong sa kanyang puso. Kitang-kita niya ang Chang'e sa harap niya ay totoo at hindi ginaya ng sinuman, ngunit siya ay tila medyo kakaiba.
Hindi lang siya mukhang pagod, ngunit mayroon din siyang guwang na nakatingin ang mga mata mukhang wala siya sa sarili, ang kanyang isipan ay kinokontrol ng kahit sino. Kabanata 2772. Dahan-daang sumulong si Chang'e, pagtingin sa paligid ng madla at nagsalita sa isang malambing na tinig. Para sa libu-libong taon, ang Siyam na kontinente ay nahahati, na humahantong sa patuloy na pagtatalo 10 taon na ang nakalilipas. Ang bagong daigdig ay sinakop muna ng kontinente ang mundo ng Universe Continent. Si Yang Jian ay sinakop ang trono at nagsimula ng mga gyera saan man, na nagreresulta sa mga tao na nagiging mahirap kahit na naglilinang ako sa banal na sekta ng santo na malayo sa makamundong bagay. Sa nakaraang ilang taon, mayroon akong hindi nakakalimutan na tao sa buong mundo. Nararamdaman ko na dapat ang The Nine Continents ay humirang ng pinuno upang mabawasan at hindi kinakailangang ng mga pagtatalo. Ngayon, sa pamamagitan ng kataas-taasang kumperensya, nais kong ipahayag ang isang bagay. Hindi malakas ang boses ni Chang'e, ngunit ito ay kumalat sa madla, lahat po ay maririnig siya. Lahat ng naroon ay gaganapin ang kanilang paghinga habang pinagmamasdan si Chang'e ng tahimik. Hinihintay ang anunsyo mula sa pulang labi ni Chang'e bahagyang humiwalay at marahang sinabi. Ako ay idinedeklarang si Zhang Ju bilang bagong emperor ng Hilagang Monokontinente. Siya ay nahalal bilang pinuno ng Siyam na kontinente. Sana lahat ng puwersa at sekta ng paglilinang ay maaaring ibigay ang iyong buong suporta at tulungan siya sa pagkuha sa papel na ito. Pagkatapos ng anunsyo, nagretiro si Chang'e upang tumabi sa tabi na may poker face. Bili ni Zhang Ju sa kanya upang sabihin ang mga salitang ito. Nagkaroon si Chang'e na napailalim sa pagiging ganap na kinokontrol ni Zhang Ju sa pamamagitan ng paggamit ng soul extraction technique. Nawala ang lahat ng kakayahang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Ang buong square sa harap ng Infinite Hall Square ay nag-ulo habang lahat ng mata ay biglang nagtipon kay Zhang Ju. Ginawa ni Empress Chang'e si Zhang Ju bilang ang Hilagang Mona Emperor at inirekomenda din siya na maging pinuno ng Siyam na kontinente. Kahit na siya ay isang mahusay na strategist ng militar, gumamit siya ng malupit na pamamaraan noong siya ay tinulungan si Yang Jian na masakop ang iba't ibang mga kontinente sa nakaraan. Paano kaya ang isang tao na katulad niya ay namumuno sa Siyam na kontinente? Hindi na malaya ng lahat na si Chang'e ay kinokontrol ni Zhang Ju, at ang sinabi niya ay hindi kung ano siya at hindi sinadya. Gulat na gulat si Daryl habang nakatingin ng kahina-hinala kay Chang'e. Lumiliko ito out na ito ang totoong plano ni Zhang Ju. Ang Supreme Conference ay isang pandaraya lamang. Ang kanyang hangarin ay maging pinuno ng Siyam na kontinente. Si Zhang Ju ay napakatuso na ginamit si Chang'e upang may parating ang kanyang hangarin. Tapos muli, paano niya na-control si Chang'e? Nagtataka si Daryl. Nakasimangot lang si Daryl, dahan-daang lumabas si Zhang Ju. Una, siya ay tumingin sa paligid sa karamihan ng tao at pagkatapos sinabi niya na may isang mapakumbabang ngiti. Malaking karangalan na ako ay pahalagahan ng Empress na si Chang'e. Sa nasabing iyon, ang mga mata ni Zhang Ju ay nag-flash sa pagtataksil habang nagpatuloy siya, dahil ginawa ng Empress ang anunsyo. Pagkatapos ay gagawin ko ang aking tunay at pinakamahusay sa lahat. Ang sitwasyon sa Siyam na kontinente ay hindi maganda ang hitsura ngayon na. Tandaan na 3 taon na ang nakalilipas ng salakayin ng tribo ng Raksasa ng magulong mountain range. Bagaman ang Siyam na kontinente ang nakatayo na nagkakaisa upang labanan ang pagsalakay, ang sitwasyon sa oras ay hindi maasahin sa mabuti. Kung sabagay, kami na ay nagtatrabaho pa rin sa ating sariling sa oras at kulang sa pagkakaisa. Hindi mapigilan ni Daryl na mabiro ang brazen na punan si Zhang Ju ay mahusay sa pag-arte at sa mga salita. Naaalala ni Daryl na malinaw na ang lahat ng mga puwersa sa Siyam na kontinente ay nagkakaisa laban sa tribo ng Raksasa. Samantalang si Zhang Ju ay ang isa na patuloy na nagkagulo at pinangunahan ang North Mona Army at kinubkob ang kampo ng Union Army. Paano katawa-tawa na ginamit ni Zhang Ju ang pagkakaisa bilang isang dahilan upang gawin ang mga tao na kasalukuyang pagsuko sa kanya. Si Reddy, na nasa likod ni Daryl, sa wakas ay hindi na mapigilan pa. Siya ay malamig na sinabi, si Zhang Ju ay isang hapokrito. Nakasimangot din si Zoe sa sinabi nito. Daryl, ang kataas-taasan kumperensya ay isang belo lamang para kay Zhang Ju at ang agenda ni Zhang Ju na mangibabaw sa Siyam na mga kontinente. May plano ka ba? Huminga ng malalim si Daryl, sumulyap kay Zhang Ju, at sinabi sa mahinang boses, huwag kang mag-alala.
Patugtugin natin ito ayon sa sitwasyon. Sigurado siya na marami sa mga sekta ng paglilinang at mga puwersang naruroon hindi kailanman susuko kay Zhang Ju ng kusang loob. Kabanata 2773. Si Zhang Ju ay tumingin madla at malakas na sinabi, "Hindi ko papatulan ng Bush lahat kayo na dumating sa kataas-taasang komperensya ngayon ay mula sa mga sikat na sekta. Basta suportahan mo ako ng buong puso, pangako ko na bilang pinuno mo, gagamutin ko lahat ng tao dito ng maayos." Marami sumang-ayon sa mga sekta ng paglilinang sa pahayag ni Zhang Ju saan, sino sa The Nine Continents ang nakakalaban kay Zhang Ju sa kasanayan sa militar at estratehiko. O hindi, kami ay dapat tawagan siya bilang kanyang kamahalan ngayon. Ako ang unang sumuporta sa kanyang kamahalan bilang ang pinuno ng siyam na kontinente. Pangalawa ang suporta. Ang ilan sa sekta ay nagsimulang tumayo ang mga master sa likuran ni Zhang Ju upang ipakita ang kanilang pagkaalipin. Iyon ang mga sekta na kakampi ng Endless Sky Organization. Sila ay alam ng maaga ang plano ni Zhang Ju at ang mga nag-aalok ng suporta sa publiko ay paglalagay lang ng palabas. Ang natitirang nagpalitan ng mga sekta at puwersa ng paglilinang ay kadudadodang ang mga tingin sa bawat isa. So mayroon ka bang pagtutol na paikot ang bibig ni Zhang Ju habang siya patag na sabi, "Boss." Pagkatapos, ipinakita niya ang isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang aura. Si Zhang Ju ay naging nagsusumikap upang malinang ang nakaraan 3 taon. Una niyang hinawakan ang langit at sinira ang axe at pagkatapos ay nakuha niya ang jablo at mga selyadong salamin. Nasira ang lakas niya sa pamamagitan ng antas ng langit na pag-akyat at umabot sa antas ng makadiyos na realm. Gas! Maraming tao ang hamingel sa pagkabigla nang nadama nila ang malakas ang aura ni Zhang Ju. Ang lakas niya ay nalampasan ang antas ng pagtaas ng langit. Ganon siya makapangyarihan. Bukod doon narinig nila na si Zhang Ju nagkaroon ng skybreak ang axe. Dahil sa napakalawak na pagkabigla, ang mga alanganin na mga sekta na medyo nagdadalawang isip din ay nangako ng kanilang katapatan kay Zhang Ju. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga sekta na walang pahiwatig ng kanilang paninindigan. Kabilang sa mga ito ay ang South Cloud World Royals na kinatawan ni Quincy, ang famed sword manor mula sa Yellow Sea Continent, ang sektang Elixir mula sa Great East at the Jade Sect kasama si Daryl. Yung hindi ipahayag ang kanilang suporta para kay Zhang Ju ay hindi maipaliwanag na nauugnay kay Daryl. Nakikita ang higit sa kalahati ng madla ay nangangako ng katapatan sa kanya. Si Zhang Ju ay may suot na mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Ang sumunod na segundo, lumapag ang kanyang mga mata kay Quincy. Ang iyong mahal na hari, maaari mo tingnan ang direksyon ng mga bagay na papasok mula sa sitwasyon. Nagtataka ako kung saang panig gagawin ng South Cloud World Royals ang kukunin mo. Si Zhang Ju ay nagpakita ng magalang, ngunit ang kanyang titig ay mapanghamak. Ang South Cloud at ang World Royals ay malaki at makapangyarihan sa The Nine Continents, ngunit hindi sila sapat upang makuha ang pansin ni Zhang Ju. Kailangan lang niya na magpanggap na nagmamalasakit siya sa harap ng malaki at karamihan ng tao. Ang mukha ni Quincy ay walang ekspresyon, ngunit labis ang kanyang naramdaman na nagkasalungatan na isip niya na maaari niyang subukang magpahanga sa lahat ng may pagganap sa kataas-taasang komperensya at palakasin ang katanyagan ng South Cloud sa siyam na kontinente. Gayunpaman, hindi niya ginawa na asahan mong magbabago ang sitwasyon ng marahas, nahuli siya. Hindi lamang ginawa ni Chang'er si Zhang Ju bilang ang North Mona Emperor, ngunit siya nirekomenda din siya na maging pinuno ng The Nine Continents. Dagdag pa ang mahalaga, maraming sekta na ipinahayag ang kanilang suporta para kay Zhang Ju. Anong gagawin ko, napaisip si Quincy. Ngumiti si Zhang Ju sa reaksyon ni Quincy. Hindi ako nagmamadali. Dapat mong kunin ang iyong time to consider, princess. Tapos, ang mga mata niya ay nahulog sa mga tao mula sa sektang Elixir at famed sword manor. How about you lot? Basta ikaw ay handang sumuko sa aking pamumuno, ako ay sisiguraduhin kang mabuhay ng masaganang buhay. Aniya nang nakangiti kay Andy Curtis, ang Elixir Sect Master. Hindi ito maaaring hawakan ngayon na lumabas siya. Tinuro niya si Zhang Ju at sumigaw. Zhang Ju, noong nakikipaglaban kami laban sa tribo ng Rakseisa, lihim mong inatake ang Union Army, mayroon ka pa ring pisngi upang pag-usapan ang pagkakaisa. Paano ang isang tao na tulad mo ay karapat-dapat maging pinuno ng siyam na kontinente? Si Parker Johan mula sa famed sword manor ay sumunod sa yapat ni Andy.
Oo, ang pinuno ng The Nine Mainland ay dapat na isang mabait at mahabagin. Hindi ka karapat-dapat ng pagiging pinuno. Sigaw niya.